Hallelujah! Maraming salamat po, Brother Dante, and magandang umaga po sa bawat isa. Ohayo gozaimasu from the land of the rising sun. Greetings from the heart of our Supreme Bishop Moses Changalaw and from the heart of our Global Overseer Archbishop Rachel Chungalaw. And greetings sa lahat ng mga kapatiran nandito po sa Japan. Tunay ang ating Diyos, napakabuti po sa bawat isa sa atin sapagkat mag-aaral ulit tayo ng salita ng ating buhay na Diyos. Tayo po ay yumuko pansamantala at manalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa oras na ito, sa umagang ito, Panginoon, sapagkat nais mo kaming pakainin at mahal na mahal mo kami. Hayaan mo, Diyos, ang bawat isa ay maging alerto sa pakikinig ng iyong salita. Pagpalain mo ang iyong salita at pagpalain mo lahat ng nakikinig ng iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Dito po sa Japan ngayon, sobrang lamig. Malamig na po kaya nag-winter na. At paglabas sa labas, talagang malamig. They call it in Japanese samui. Ayan, samui, para meron tayong konting vocabulary. Pag sinabing samui, malamig. Pero ang isa sa pinaka-importante is hindi po manlamig ang ating pananampalataya. Hindi po maging malamig ang ating pananalig sa ating Diyos na buhay. Nais ko pong kumustahin ang pananampalataya, ang faith po ng bawat isa. Ganon din po sa amin dito. Nais po namin kumustahin. Sa lahat po nakikinig, kumusta po? How is your faith in the Lord? Kumusta po ang ating pananalig, pananampalataya? Maybe mayroong magsabi, okay pa, Pastor. Okay pa naman, nananampalataya pa. Pero there is one thing I would like to share sa bawat isa sa atin sapagkat ang salita ng Diyos mula noon, ngayon, hanggang bukas ay hindi nagbabago. Marami po sa mga anak ng Diyos, mga apostles in the time of Jesus Christ ay may pananampalataya rin. Kaya lang, na-testing ang pananampalataya, na-challenge ang kanilang mga pananampalataya. Gayon din po sa atin ngayon nakikinig. Kung magtatanong siguro ako, ay meron din akong pananampalataya. Meron pa. But how far, kumusta po ang ating pananampalataya? Especially these days. Mas lalo na po kapag malapit na pong mag-end ang 2024 at wala pang dumadalaw sa inyo at nag-attend kayo ng Bible study, nag-worship pero bakit wala pang dalaw or wala pang nagbibigay ng regalo or bakit ang tagal nang wala, hindi pa napaprocess yung papeles ko, hindi pa ako nakakalaya, Kristiyano na ako, nagpipray naman ako sa Panginoon. See? Or there are many things na nangyayari sa buhay natin na nasa-challenge, lalo na kapag tayo na ay Kristiyano at may pananampalataya sa Diyos. Magkaroon mo tayo ng review sa ating pananampalataya, kaya nais ko pong ibahagi ito to check our faith. Napaka-importante na maging matatag po ang ating pananampalataya, pananalig sa Diyos. Sapagkat kung ito po ay hindi naging matatag at niyayanig dahil sa challenges, dahil sa tagal, maybe matagal na tayong nananampalataya, matagal nang may inaasahan na pagpapala o kalayaan sa Diyos pero hindi pa rin nakakamit, o marami tayong prayer pero hindi pa rin nangyayari sa ating pamilya. And yun is good enough para, ay, asan ang Diyos ko? Asan ang Panginoon ko? And nacha-challenge po at natetesting din ang ating pananampalataya. But today, this morning, nais ng Panginoon na maging matatag, maging malakas at patuloy ang ating pananalig. Kasi dumating man yung panahon na tayo po'y ma-challenge sa ating pananampalataya, hindi sana tayo mag-give up. Because God is always there for us. Now, let's have a very quick review po para tingnan po natin kung kumusta ang ating pananampalataya. In Hebrews chapter 11 verse 1, this is only a quick review, but kung minsan marami pong nakakalimot. Okay? Now faith is the confidence in what we hope for
and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya, ang pananalig is sigurado ka na kahit hindi mo nakikita, hindi mo pa nakakamit ang kalayaan ng Christmas mo, ang pagdalo mo, or the blessings na hinihingi mo sa Panginoon, hindi mo pa nakakamit, pero nananampalataya ka, nananalig ka, na nandyan na. Napaka-importante po ito kasi we know that ang ating pananampalataya, ang ating pananalig sa ating Panginoon, because God is a spirit. Ang ating Diyos po ay espiritu. We cannot see Him. But God is teaching us, tinuturuan tayo ng Panginoon, na manampalataya, manalig na kahit hindi natin nakikita, hindi pa nakakamit, pero nasa iyo na. Matindi ito. Marami rin natitesting dito. Paano mo masasabi, Pastor, na nasa akin, hindi ko pa nga nakikita. Mamaya, makikita po natin ang basihan. And may relate po natin nang sa ganun is yung ating pananampalataya na ating pinag-uusapan ngayon ay patuloy, we pray, na patuloy na matatag. Anumang bagyo, marami pong nangyari na bagyo sa atin sa Pilipinas, sunod-sunod na bagyo. And kung minsan baka ito ay nakakawalan din ng pag-asa. Kung minsan, asan na ang tulong? Asan na ang Diyos namin? Asan na ang magprotekta sa amin? But today, this morning, makikita natin kapag patuloy tayong maging matatag, alam nyo, hindi nang iiwan ng Panginoon. Yung pananampalataya na yan, sabi ng Panginoon, now, ngayon. Sigurado ka, sure ka, na anuman ang mangyari, hindi ka bibitawan ng Diyos. Kapit ka pa rin sa Panginoon. Kahit makita mo yung ibang kasama mo, lumaya na, okay? Kahit makita mo, malaman mo yung ibang kasama mo, or meron pang hindi nanampalataya, sila pang nauna, ikaw na nanampalataya, ikaw na mayroong Diyos, patuloy ka pa rin manalig, Panginoon, hindi ako bibitaw sa'yo. Okay, bakit po? Why? Paano natin mapanatili? The question is, paano mapanatili at maging matatag ang ating pananampalataya? Pumunta po tayo sa aklat ng Romans chapter 10 verse 17. Napaka-importante mga kapatid. Ito, nang sa ganun is maging patuloy na matatag ang ating pananampalataya. Now, itong pananampalataya na ito, sabi ng salita ng Panginoon, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Ang pananampalataya na yan, kailangan is para ma-develop, maging matatag ang pananampalataya na yan, kapatid. Kailangan ang patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya lahat po tayo ngayon, nanonood, kapag nakikinig ka, huwag mong hayaan na may nakakaistorbo sa iyong pandinig, madinig. Patuloy na katutok ka lang sa mga Bible studies, sa mga prayer meetings, sa mga worship service, ay patuloy kang makinig ng salita ng Panginoon. Bakit? Doon nadidevelop ang iyong pananampalataya. Doon nag-grow, yan lumalaki ang iyong pananampalataya. No, very important yung pakikinig. Anong pakikinggan? Yung anointed na mensahe ng Panginoon. Kasi marami ring mensahe na hindi anointed. Lalo na pag wala sa libro, sa aklat, sa Bible ng Panginoon, salita ng Diyos. Kailangan nating maging masinog, matatag, kailangan din meron tayong Bible. At least na-project ko sa screen yan. Na totoo ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kailangan nating makinig, mag-join ng Bible study, mag-join ng mga worship services. Kung minsan, may mga testing din dito, brothers and sisters. May testing din na hindi tayo makapag-join, pero kailangan ko maging matatag. I-priority ko na mag-join ng Bible study. I-priority ko na makinig ng salita ng Panginoon sapagkat dito lumalago ang iyong pananampalataya. Dito lumalaki ang iyong pag-alam sa salita ng Panginoon. Na kahit kung minsan may challenges, may testing, pero patuloy ka pa rin makinig. Priority ko to. Kailangan kong makinig ng salita. Kailangan kong pakainin ang aking spiritual na pamumuhay. Nang sa ganun kaya ako po ay lumago at maging matatag sa aking pananampalataya sa aking Diyos na buhay. Alam niyo po mga kapatid, ang mga Israelita, the Israelites, ang pinakamamahal
The chosen people at minamahal ng Panginoon. Mahal din tayo ng Diyos. We are the modern Israelites. Pero ang mga Israelites that time, it took them 40 years. Imagine 40 na taon na maglakbay papunta sa promised land. Ang tagal. Paano naging matagal? Kahit meron silang pananampalataya sa Diyos, matagal nilang nakamit ang pagpapala dahil marami ring hindi nakikinig at ayaw gawin ang sinasabi ng Panginoon. Marami ring ayaw sumunod sa batas ng Diyos. Kaya instead na madali na lang sana yung makamit ang pagpapala, naging matagal kunin ang pagpapala. Bakit? Maraming ayaw makinig at maraming ayaw gawin ang salita ng Panginoon. But dito mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos sapagkat tayo po ay mahal ng Panginoon. Now, let's open our Bible. Pakiproject po Ephesians chapter 2, starting from verse 8. Yung anointed na message, pakikinig na salita ng Panginoon. Tingnan po natin dito sa itong faith na ito na sinasabi ng ating Diyos na buhay. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon because of His grace, okay? For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself, it is the gift of God. Okay, yung pananampalataya na ito, libre. Itong salvation po natin, ang ating pong salvation, blessings Panginoon, is grasya po, gratis, libre na bigay ng Panginoon. Pero kailangan mo magkaroon ng pananampalataya. We have been saved. Sa grasya, libreng bigay ng Panginoon. Pag libre, kunin mo lang. Pero kailangan mo magkaroon ng pananampalataya. Amen. Gusto natin ng blessings. Gusto natin ng kalayaan, freedom from the Lord. The Lord will give us. Paghiling natin, God will save us. Libre yan na bigay ng Panginoon. Pero kailangan, meron kang pananampalataya. Hindi yan galing sa iyo. It is given by God. Kailangan makinig ka ng salita ng Panginoon. Makinig tayo ng salita ng Diyos para yung faith na yan ma-develop. Yung pananampalataya, pananalig niyan, ma-develop na nananalig tayo sa ating Panginoon. Na kahit hindi na nakikita ang Diyos, patuloy. The-term basis, patuloy pa rin nananalig sa Panginoon. Patuloy pa rin nananampalataya sa ating buhay na Diyos. Kaya napaka-importante yung pananampalataya na huwag mong bibitawan. Okay, one more thing na isa sa pinaka-importante kahit po meron na tayong pananalig, meron na tayong pananampalataya, pero hindi naman nadidiligan. Paano ang pagdilig ng pananampalataya ng Panginoon, pakikinig? Ito, tingnan po natin sa Book of James. Okay. Book of James, starting from chapter 2, verse 14. Napaka-importante po ito. Kapag meron na tayong pananampalataya, pananalig, pero kung walang kalakip na gawa, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Kahit na meron kang pananampalataya, meron ka ng pananalig, meron ka ng pagkilala sa Panginoon, pero wala namang aksyon. Ayan. Wala namang proof, walang ebidensya na meron kang pananampalataya. Ngayon, nanampalataya ka, pero bukas next week, hindi ka na mag-attend ng Bible study. Okay. Or next, the following, hindi ka na nag-join ng worship, hindi ka na nagbabasa na, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Yung pananalig na yan, ay mawawala, liliit ang pananampalataya, nanakawin ng kaaway. Kaya ang kailangan natin, mga kapatid, is kailangan may action. Anong ebidensya na may pananalig? Praise the Lord. Nandiyan ka, sumusubaybay sa jail ministry, patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos at inilalagay sa iyong puso. Ang proof na meron kang pananampalataya ay nakikinig ka, ginagawa mo kung sinabi ng salita ng Panginoon, mahalan mo ang kapwa mo at mahalin mo yung nakasira at nasaktan, nagbigay ng sakit sa buhay mo, ay magagawa mo. Why? Sapagkat meron kang pananalig at pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Bukod dyan, mga kapatid, tingnan natin sa verse 17 ng James, chapter 2. Ito po ay kalakip ng ating gawa na kailangan nating gawin.
Sa verse 17, sabi niya, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Patay ang pananampalataya ng mga nakikinig ngayon kung walang aksyon. Amen. Patay ang pananampalataya natin, ang pananalig natin sa Diyos kung walang aksyon. Ano yung aksyon na hinihingi ng Panginoon? Mag-join ka ng mga Bible study. Makinig ka, gawin mo ang sabi ng salita ng Panginoon. Kung hindi ka pa nagpabaptize, magpabaptize ka na. Kasi kapag hindi ka pa nabaptize, ay kailangan walang makakarating sa langit. Hindi ka makakapasok sa kalangitan kung hindi ka pa nabautismuhan ng tubig at saka Espiritu. We pray po na marami itong mga pastors makapunta sa mga jail para gawin po ang water baptism natin para makompleto ang ating salvation. Amen. Kung nananalangin ka, isang word lang ang panalangin mo ngayon dahil kailangan mong manalangin at makikonnect sa Panginoon, ay patuloy kang mag-pray, manalangin sa ating Diyos na buhay. Kahit kung minsan maraming nakaka-isturbo sa paligid natin, ay kailangan kong mag-pray. Kailangan kong makikonnect sa ating Panginoon. That proves, yan po ang patunay na buhay ang ating pananampalataya. Patuloy na nananalig sa Diyos. Amen po ba? Now, meron kong nice i-share na warning. Okay. Good. We have this pananampalataya. Now, nag-develop, nakikinig po tayo. Meron pong warning ang Panginoon. Kasi ito po ay nangyari in the time of Jesus Christ kung saan, mga kapatid, kung saan merong alagad ng Diyos na kasama niya, kasama mismo ng Panginoong Hesus for 3 years. Kasama niyang nagme-mensay, kasama niyang nag-outreach mismo kasama ng Diyos. Pero, natisting ang kanyang pananampalataya, pananalig. Paano? Nagduda siya. Now, kung ito po ay nangyari in the time of Jesus Christ na mismo kasama na nila ang Diyos, paano pa kaya tayo ngayon? Na tayo nananampalataya at nananalig at tayo nananampalataya at nananalig na we believe na nananampalataya tayo, merong Panginoon na kahit hindi natin nakikita. It's a big challenge po sa atin, mga kapatid, para maging matatag ang ating pinanghahawakan na pananampalataya. Now, tingnan po natin, very quickly po, ang salita ng Panginoon kung paano nangyari sa kanyang alagad na si Tomas. I hope na wala pong pangalan na Tomas na nandito, pero hindi po ikaw ang aking binabanggit. Ito po yung dating alagad ng Panginoon na si Tomas, nakasakasama niya. Tingnan po natin ang salita ng Diyos in verse John chapter 20, starting from verse 25. Dito po, sabi ng salita ng Panginoon, so the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Okay, stop muna tayo doon, mga kapatid. Itong si Thomas na ito, nakasama ng Diyos, namatay po ang ating Panginoong Hesus. And Jesus Christ resurrected, nagpakita siya sa mga ibang disciples. Nakita nila buhay ang Diyos. Until now, buhay pa ang ating Panginoong Jesucristo. He is seated at the right hand throne of God. Ang ating Panginoong Jesus, tinitingnan tayo ngayon na nagba-Bible study. The same Jesus Christ in the time of Thomas, the same Jesus Christ today. Ngayon, itong si Thomas, dahil yung unang bisita ng Panginoon is hindi niya nakita. Ngayon, yung mga ibang kasama niya, sinasabi, buhay si Jesus, buhay si Jesus, buhay si Jesus. Pero si Tomas, si Thomas na kasama niya, sinasabi na nandyan, buhay ang si Jesus. Pero alam niyo, anong naging attitude ni Tomas? Sabi niya, hanggat hindi ko siya nakikita. Imagine meron itong pananalig, meron na siyang pananampalataya, pero sinasabi ng katotohanan, ayaw pa rin maniwala. Hanggat hindi ko siya nakikita, sabi. Hanggat hindi ko na ipapasok ang aking daliri sa butas, kasi nabutasan yung kamay ng Panginoong Hesus when He was crucified. Hanggat hindi ko na ipapasok yun. Hanggat hindi ko siya nahahawakan, hindi ako maniniwala. Nagduda. What is the opposite of faith? Duda or doubt or pangdududa. My brothers and sisters,
Kung ito po ay nangyari in the time of Jesus Christ ni Tomas, kung saan meron na siyang pananampalataya, how much more po sa atin ngayon na nakikinig. Tayo po lahat, kaya sabi ko, magkaroon po tayo ng recap or review sa ating pananampalataya, kumusta ating pananampalataya, sapagkat dumarating ang mga panahon na may challenge, may testing sa buhay natin, lalo na pag matagal na hindi ka nag-join at hindi ka nag-Bible study, hindi ka nakikinig ng salita ng Panginoon, lalo na kapag meron kang hinihiling sa Panginoon na blessings or prayer requests, hindi pa naibibigay, kung minsan natetesting din tayo. Asan na ang Panginoon? Asan na ang Diyos ko? Just like this Thomas, alagad ng Panginoon. Sabi niya, ay, hanggat hindi ko nakikita, kailangan ganito po kung minsan ng mga tao. Okay, magkaroon po tayo ng reflection po. Kung minsan ng mga tao, kahit na Kristiyano, to see is to believe. Hello? Kung minsan kahit Kristiyano na, sabi na, ay, kailangan to see is to believe. Hindi, sa atin po, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kailangan manalig ka muna sa Diyos. Kung humihingi ka ng healing sa Panginoon, kung humihingi ka ng kalayaan, kung humihingi ka ng pabor sa Panginoon, manalig ka manampalataya kahit wala ka sa harap mo, nananampalataya ka na. The time will come, God will give it to you. Sapagkat yung pananampalataya is matatag sa Panginoon. And paano natin yan? Magmamature, paano na-develop? Patuloy kang makinig at gawin ang salita ng ating Diyos na buhay. Gawin natin lahat yun. Ako rin, gagawin ko rin yun. Para maging matatag ang ating pananampalataya, kailangan patuloy, hindi nag-stop. Now, balik po tayo sa ating pinapag-aralan. Si Thomas, nakasakasama ng Diyos, ay, kailangan makita ko muna. Kailangan ko ng ebidensya. I have to see it in my own eyes. Ito po ang nais ng Panginoon na ituro sa atin ngayon. At patuloy na hapaghawakan natin na ang ating pananampalataya nakabatsi po, na kahit hindi natin nakikita ang ating Diyos na buhay, naniniwala tayo, gagalaw at gumagalaw ang ating Panginoon sa buhay natin kasama ang ating mga pamilya. Amen. Now, may pag-asa sa Diyos. May pag-asa pa rin sa Diyos. Kahit matagal ka na po dyan sa bilanggo, sa piitan, kahit maraming mga sakuna o problema na mangyari, may pag-asa pa rin sa Diyos. Patuloy na manalig manampalataya, gagawin at gagalaw pa rin ang Panginoon. Now, let's continue po sa ating pinapag-aralan. Kaya ang sabi ng Panginoon, if we jump to verse 27 po, sabi tuloy ng Panginoon, then He said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hand, and put into my side. Stop doubting and believe. Hallelujah. Stop doubting and believe. Kaya tayo po, mga kapatid, ako rin, kasama ko, kung merong chance na nagduda ka, kahit kunting pagdududa lang, yan, that is good enough. Yung kunting pagdududa yan, na hindi mo matanggap ang kalayaan, hindi mo matanggap ang pagpapala, hindi mo matanggap ang Christmas sa buhay mo. Pag may kunting pagdududa. And God, ang Panginoon, tinuturuan tayo na maging kompleto 100% ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Ang pananampalataya na pwede niyang i-move, pwede niyang pagalawin ang bundok, pwede niyang ilipat ang bundok kapag tulido na 100% nananalig na nampalataya sa ating Diyos na buhay. Sabi ng Panginoon, stop doubting and believe. Kung tayo man ay na-challenge, kung tayo man ay naging biktima ng pangdududa, sinasabi ng Panginoon ngayong umaga, tumigil ka na sa pangdududa. Tumigil ka na. And start to continue to believe sa ating Diyos na in the proper time, in the proper place, lalaya ka sa Panginoon, lalaya ka kung saan ka man ngayon. Patuloy ka lang manalig, manampalataya, lalaya ka in a proper time. Patuloy ka lang manalig, huwag kang mag-give up. Never give up. Nandyan pa rin ang biyaya ng Panginoong Hesus na umahawak. Patuloy nating mahalin ang ating Diyos na buhay. Amen? Now, let's continue. Last verse po natin. Ito po yung pag-asa na binibigay ng Panginoon sa atin. Sa verse 29. Okay. Tignan po natin.
chapter 20 verse 29, sabi ang salita ng Panginoon, then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Sabi niya kay Tomas, blessed are those who have not seen me, yet have believed. Hallelujah. Yan po yung panghawakan natin, brothers and sisters, mga kapatid, na kahit hindi po natin nakikita ang Panginoon, hindi natin nakikita ang Panginoong Hesus, nananampalataya pa rin tayo, nananalig pa rin tayo, na kahit hindi natin nakasama, pero nananalig tayo, nananampalataya tayo na ang presensya ng Panginoon nasa atin, sapagkat siya ang nagbibigay ng tunay na kalayaan, pagpapala. Huwag lang tayong bibitaw sa ating pananampalataya at pananalig sa ating Diyos na buhay. Patuloy tayong makinig ng makinig, mag-aral ng salita ng Diyos na buhay, mag-pray, manalangin sa ating Panginoon, at patuloy ng gumawa ng maayos, mabuti. Sundin po natin ang batas sa batas ng ating Diyos na buhay, ang kanyang dakilang salita, ang Biblia. Maraming salamat po. I hope na ito po'y magbigay ng kalakasan sa bawat isa na patuloy ng mapanalig. Palapit na po ang Pasko, pero naniniwala tayo ng Panginoon ang magbibigay ng tunay na kalayaan pamasko sa atin, as long as we continue hearing the anointed message of our Lord and Savior Jesus Christ. Tayo po ay yumuko at manalangin pansamantala. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos na buhay, sa iyong mensahe ngayong umaga. Tunay, Panginoon, na tinuturuan mo kaming magkaroon ng maging matatag na pananampalataya at pananalig at patuloy na pananampalataya sa iyo, Diyos Ama, sa iyo, Panginoong Jesucristo, sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Hayaan mo, O Diyos, na itong pananalig at pananampalataya na ito ay maging 100% sa iyo lamang, sapagkat ikaw nagbibigay ng kalayaan, pag-asa, ikaw po nagbibigay ng kagalingan, ikaw pong nagbibigay ng pagpapala sa bawat isang nakinig at sa bawat pamilya na nandito ngayon sa Bible study na ito. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and